Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at alaala? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kahit burahin pa ng tadhana ang lahat ng nasa isip, mananatili pa ring nakaukit sa puso ang tunay na pagmamahal. Paano kung isang umaga, ang taong nangangakong mamahalin ka habang buhay ay isa na lamang estranghero sa iyong paningin? Maniniwala ka ba sa mga kwento niya o pakikinggan mo ang bulong ng iyong pusong nagdududa? Sa babae, sabay-sabay nating tuklasin ang sagot sa unang kabanata ng ating kwento. Ang unang gumising sa kanya ay ang amoy ng alat. Kasunod nito ang sinag ng araw na tumatagos sa manipis na kurtina, mainit at banayad sa kanyang balat. Iminulat niya ang kanyang mga mata at isang malinis na puting kisame ang sumalubong sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon, ramdam ang lambot ng sutlang kumot na bumabalot sa kanyang katawan. Nasaan ako? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isipan, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Inilibot niya ang kanyang paningin, isang malawak at marangyang silid. Ang mga kasangkapan ay gawa sa mamahaling kahoy, ang sahig ay makintab, at sa isang sulok ay may isang florerang puno ng mga puting bulaklak na hindi niya makilala. Mula sa malaking bintanang salamin, tanaw niya ang asul na dagat na humahalik sa dalampasigang may pinong puting buhangin. Para itong paraiso. Pero bakit sa halip na kapayapaan, takot ang gumagapang sa kanyang dibdib? Sinubukan niyang halongkatin ang kanyang isip, maghanap ng kahit anong alaala, isang pangalan, isang lugar, isang mukha. Ngunit wala. Isang malaking kawalan, blanko. Para siyang isang pisarang binura ng walang itinitirang kahit isang marka. Biglang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok. Matangkad ito, may matipunong pangangatawan na bakat sa suot nitong puting polo shirt. Ang buhok niya ay maitim at bahagyang magulo, na para bang hinaplos ng hangin mula sa dagat. At ang kanyang ang mga mata niya ay malalim at madilim, puno ng emosyon na hindi niya mabasa. "Gising ka na pala," sabi ng lalaki. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Ngumiti ito, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Automatikong napaatras si Liwayway sa headboard ng kama. Ang kumot ay mahigpit na hawak sa kanyang dibdib. "Sino ka? Nasaan ako?" Humakbang ang lalaki palapit. Bawat hakbang niya ay nagdudulot ng kaba sa kanya. "Huminahon ka. Ligtas ka rito. Huwag kang lalapit." Sigaw niya, ang boses ay nanginginig. Tumigil ang lalaki. Itinaas ang dalawang kamay na para bang sumusuko. "Hindi kita sasaktan. Ako si Amihan. Han, kung gusto mo." Amihan? Inulit niya ang pangalan. Walang anumang pumapasok sa isip niya. "Anong ginagawa ko rito? Anong kailangan mo sa akin?" Bumuntong hininga ito at sa isang saglit, nakita niya ang pait sa mga mata nito. "Nagkaroon ka ng aksidente, Liwayway, at dahil doon, nawala ang mga alaala mo." "Liwayway, iyon ba ang pangalan niya? Bakit parang pangalan ng ibang tao?" Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo." Bulong niya. "Alam kong mahirap itong tanggapin," sabi ni Amihan. Ang boses ay mas lalong lumambot. "Pero nandito ako para alagaan ka. Nandito ako para tulungan kang makaalala." Lumapit pa ito ng isang hakbang. "Asawa mo ako, Liwayway." Ang mga salitang yun ay tumama sa kanya na parang malakas na sampal. Asawa? Ang estrangherong ito? Imposible. Wala siyang maramdamang kahit ano para rito kundi takot at pagdududa. "Sinungaling. Hindi kita kilala." Sa pagkakataong ito, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Ang takot sa loob niya ay naging biglaang tapang. Sa tabi ng kama ay may isang maliit na mesa na may florerang porselana.
Mabilis niya itong hinablot at ibinato sa direksyon ni amihan. Umiwas ito at ang plorera ay bumagsak sa sahig, lumikha ng malakas na tunog ng pagkasira. Iyon na ang pagkakataong hinintay niya. Tumalon siya mula sa kama at tumakbo palabas ng pinto. Narinig niya ang pagsigaw ni amihan sa pangalan niya, ngunit hindi siya lumingon. Tinakbo niya ang isang mahabang pasilyo, dumaan sa isang malawak na sala at itinulak ang malaking pinto palabas. Ang init ng araw at ang amoy ng dagat ay sumalubong sa kanya. Tumakbo siya sa puting buhangin. Ang mga paa niya'y lumulubog sa bawat hakbang. Kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang makatakas. Ang pag-asa ay nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib habang papalapit siya sa dulo ng dalampasigan kung saan nagsisimula ang gubat. Ngunit bigla, dalawang lalaking nakasuot ng itim ang humarang sa kanyang daraanan. Hindi sila nagsalita. Hindi sila gumalaw ng marahas. Nakatayo lang sila roon na parang dalawang pader na bato. Napaatras siya at doon niya nakita si amihan na papalapit mula sa likuran niya. Ang lakad ay kalmado at hindi nagmamadali. Walang galit sa mukha nito. Sa halip ay isang malalim na lungkot na mas lalong nagpatindig ng kanyang balahibo. Napalibutan siya. Walang matatakbuhan. Ang dagat sa kanyang kanan, ang mansyon sa kanyang likuran, at ang mga lalaking ito sa kanyang harapan. Tapos ka na bang tumakbo? Tanong ni amihan. Ang boses ay banayad pa rin, ngunit may diin na nagpapahiwatig na tapos na ang laro. Huwag! Huwag niyo akong lalapitan. Sigaw niya. Ang boses ay basag na. Hindi pinansin ni amihan ang kanyang pagmamakaawa. Nagpatuloy ito sa paglapit. Nang akmang hahawakan siya ng isa sa mga bantay, mabilis na itinaas ni amihan ang kanyang kamay para pigilan ito. Ako na, sabi niya sa mga tauhan niya. Ang mga mata ay hindi inaalis sa nanginginig na si Liwayway. Lumapit si amihan sa kanya. Sa kabila ng takot, sinubukan niyang lumaban. Itinulak ang dibdib nito, pinaghahampas ng kanyang mga kamao. Ngunit para lang siyang isang batang nagwawala sa harap ng isang higante. Walang epekto. Sa isang mabilis na ngunit maingat na kilos, binuhat siya ni amihan. Ikinulong siya ng mga bisig nito. Napasigaw siya sa gulat at galit. Pilit na nagpupumiglas. Bitawan mo ako. Ibaba mo ako, sabi. Sigaw niya, paulit-ulit. Habang dinadala siya nito pabalik sa mansyon na para lang siyang isang manika. Hindi ito sumagot. Patuloy lang ito sa paglakad. Ang mga bisig ay mahigpit na nakayakap sa kanya, na para bang takot na baka muli siyang mawala. Pagpasok nila sa loob, nakita niya ang nagkalat na bubog mula sa plorerang binasag niya. Isang paalala ng kanyang bigong pagtakas. Maingat siyang ibinaba ni amihan sa isang malambot na sofa sa gitna ng sala. Lumuhod ito sa harap niya. Sinubukang abutin ng kanyang kamay, ngunit mabilis niya itong binawi. Liwayway, makinig ka. Ayoko. Wala akong pakialam sa mga sasabihin mo. Isa kang sinungaling. Kidnapper. Napapikit si amihan. Isang bakas ng sakit ang gumuhit sa kanyang mukha. Hahayaan na sana niya itong magsalita. Panang may isang maliit na boses na bumasag sa tensyon sa pagitan nila. Papa? Sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Isang batang babae, marahil ay nasa 4 o 5 taong gulang, ang nakatayo sa may hagdanan. May hawak itong isang teddy bear at ang kanyang mga mata ay bilugan at puno ng pag-aalala. Mabilis itong tumakbo palapit kay amihan at niyakap ang binti nito. Papa, what's happening? Napatingin si amihan sa bata at sa isang iglap, ang madilim na aura sa paligid niya ay naglaho. Pinalitan ito ng hindi maipaliwanag na lambing. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Walang problema, anak. Nag-uusap lang kami ng mama mo. Pagkatapos ay dahan-dahang tumingala ang bata. Ang mga mata nitong kawangis ng kay amihan ay nakatitig ng diretso sa kanya.
Ang galit at takot sa puso ni Liwayway ay biglang nagyelo. Inosenteng nagtanong ang bata. Ang boses ay maliit at malambing. Mama, are you okay? Mama. Ang salitang iyon ay tumagos sa kanyang pandinig, dumiretso sa kanyang puso, at naghasik ng lagim na higit pa sa takot na naramdaman niya kanina. Hindi ito isang akusasyon na kaya niyang sagutin ng sigaw. Hindi ito isang banta na kaya niyang takbuhan. Isa itong tanong mula sa isang inosenteng nilalang na tila buong pusong naniniwala sa isinasagot nito. Napatingin siya mula sa bata papunta kay amihan. Nakatayo lang ito, nanonood. Ang mukha ay isang blankong canvas ng paghihintay. Para siyang isang manonood sa isang dula at siya ang actress na biglang nakalimot sa kanyang linya. Muli niyang ibinalik ang tingin sa bata. Nakatingala pa rin ito sa kanya. Ang maliliit na kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa binti ng ama nito. Ang mga matay puno ng pag-aalala at pagtataka. Ang salitang mama ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang salitang dayuhan sa kanyang bibig, ngunit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, may kung anong kumirot. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag, isang bigat, isang pananabik, isang pagmamahal na walang pinanggagalingan. Paano niya sasagutin ang tanong ng isang batang hindi niya kilala, na tumatawag sa kanya sa isang pangalang hindi niya matandaan? Nakatitig lang si Liwayway sa bata. Ang tanong nito, Mama, are you okay? Ay parang isang malakas na ugong na paulit-ulit na tumutunog sa loob ng kanyang isipan, nilulunod ang lahat ng kanyang takot at galit. Hindi siya makasagot. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Anong isasagot niya? Hindi. Hindi ako ang nanay mo? Sino ka? Ang mga salitang yon ay tila mga tinik na babara sa kanyang lalamunan kung susubukan niyang bigkasin. Paano mo sasabihin iyon sa isang batang may mga matang puno ng dalisay na pagtitiwala? Naramdaman niya ang paglapit ng bata. Dahan-dahan itong bumitaw sa binti ni amihan at humakbang palapit sa kanya. Sa bawat maliit na hakbang nito, mas lalong bumibigat ang hangin sa paligid. Hinawakan ng bata ang laylayan ng kanyang damit. Mama, why are you crying? Noon lang napansin ni Liwayway ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung kailan pa ito nagsimulang tumulo. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ang kanyang katawan ay kumilos ng kusa, hiwalay sa utos ng kanyang naguguluhang isipan. Yumuko siya at niyakap ang bata. Naramdaman niya ang liit at init ng katawan nito, ang amoy ng baby powder na kumapit sa damit nito. Isang pamilyar na amoy na hindi niya matandaan kung saan nanggaling. Sa pagyakap niya, naramdaman niya ang pagtahan ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang kakaibang kapayapaan ang unti-unting pumalit sa kaguluhan. Tala, hayaan mo munang magpahinga ang mama, rinig niyang sabi ni amihan mula sa kanyang likuran. Ang boses nito ay banayad, ngunit may awtoridad. Dahan-dahang kumalas sa yakap ang bata na nagngangalang Tala. Ngumiti ito sa kanya bago bumalik sa tabi ng ama nito. Okay, Papa. I will just play in my room. Tumingin itong muli sa kanya. I love you, Mama. At sa mga salitang yon, tuluyan ng gumuho ang pader na itinatayo ni Liwayway sa paligid ng kanyang puso. Pumasok si Tala sa isa sa mga silid at naiwan silang dalawa ni amihan sa katahimikan na mas maingay pa kaysa sa mga sigaw niya kanina. Hindi siya makatingin ng diretso kay amihan. Nakayuko lang siya, pinupunasan ng kanyang mga luha. Ang lalaking kinatatakutan niya kanina ay ama ng batang nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Paano nangyari iyon? Anak natin siya, Liwayway, sabi ni amihan na para bang nababasa ang mga tanong sa kanyang isip. Siya si Tala, 5 taong gulang, at mahal na mahal kanya. Hindi pa rin siya umimik.
Ang lahat ng ito ay napakabilis, napakabigat. Magpahinga ka na muna, sabi ni amihan. Maghahanda ako ng pagkain. Hindi na niya ito sinagot. Hinayaan lang niya itong umalis. Nang mag-isa na siya sa sala, napaupo siyang muli sa sofa. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Mga kamay na yumakap sa isang batang hindi niya maalala. Isang damdamin ng pagmamahal na lumitaw mula sa kawalan. Ang isla ay isa pa ring kulungan. Si amihan ay isa pa ring estranghero. Ngunit ngayon, may isang bagong piyesa sa palaisipan na ito. Isang maliit na batang nagngangalang Tala. At dahil sa kanya, alam ni Liwayway na hindi na pwedeng basta-basta na lang siyang tumakbo. Kung totoo ngang anak niya ito, hindi niya pwedeng iwan. Kung nagsisinungaling man si amihan, kailangan niyang iligtas ang bata mula rito. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magising siya, isang malinaw na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya magwawala. Hindi na siya sisigaw. Magpapanggap siya. Aarte siyang naniniwala. At habang ginagawa niya iyon, maghahanap siya ng paraan para makatakas. Hindi mag-isa, kundi kasama ang batang tumawag sa kanya ng mama. Kinahapunan, habang nakadungaw siya sa bintana ng kanyang silid, natanaw niya sa di kalayuan sina amihan at Tala na naglalaro sa dalampasigan. Naghahabulan sila. Ang malakas na halakhak ni Tala ay dinadala ng hangin hanggang sa kinaroroonan niya. Itinapon ni amihan ang bata sa hangin at maingat na sinalo na sinuklian ng isa pang masayang tili mula kay Tala. Napahigpit ang hawak ni Liwayway sa kurtina. Ang imahe sa harap niya ay larawan ng isang perpektong mag-ama. Ang amihan na nakikita niya ngayon ay ibang-iba sa malamig at kontroladong lalaki kanina. Ang amihan na ito ay nakangiti at ang nangiti niya ay umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Mainit. Totoo. Sino ba talaga ang lalaking ito? Isang mapagmahal na ama o isang tuso at mapanganib na kidnapper? O posible kayang pareho? Ang pagkalito ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong determinasyon. Kung sino man si amihan, isa siyang panganib. At ang batang masayang tumatawa sa dalampasigan ay hindi dapat manatili sa tabi ng isang panganib. Gabi. Hindi makatulog si Liwayway. Pabalik-balik siya sa malambot na kama. Ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising. Ang mga tanong ay walang tigil sa pag-ikot sa kanyang ulo. Dahan-dahan siyang bumangon. Sa dilim, tinahak niya ang daan palabas ng kanyang silid. Ang buong bahay ay tahimik. Tanging ang marahang ugong ng alon mula sa labas ang maririnig. May isang bagay na humihila sa kanya. Isang puwersang hindi niya kayang labanan. Huminto siya sa tapat ng isang pinto na bahagyang nakaawang. Dahan-dahan niya itong itinulak at sumilip sa loob. Isang maliit na nightlight ang nagbibigay ng malabong liwanag sa silid. Ang mga pader ay kulay rosas, puno ng mga drawing ng mga bituin at bulaklak. Sa gitna ng silid, sa isang maliit na kama, ay mahimbing na natutulog si Tala. Yakap-yakap ang kanyang teddy bear. Pumasok si Liwayway. Ang bawat hakbang ay maingat, na parang natatakot na makagawa ng ingay, nagigising sa natutulog na bata. Lumapit siya sa gilid ng kama at pinagmasdan ang payapang mukha ni Tala. Sa malabong liwanag, nakita niya ang pagkakahawig nito kay amihan, ang hugis ng ilong, ang kapal ng kilay. Ngunit ang lambot ng kanyang mga pisngi at ang kurba ng kanyang bibig ay pamilyar. Parang nakita na niya ito dati sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Hindi niya napigilan ang sarili. Marahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa noo ni Tala. Ang balat nito ay malambot at mainit sa kanyang pagdampi. Sa kanyang paghawak, bahagyang gumalaw ang bata at bumulong sa pagitan ng paghinga. Mama.
Parang isang kidlat na kumuryente sa buong pagkatao ni Liwayway ang narinig. Napakalinaw, napakatotoo. Dito, sa katahimikan ng gabi, sa harap ng isang natutulog na anghel, ipinangako niya sa kanyang sarili. Hindi ipinangako niya sa bata. Hindi ko man maalala kung paano kita naging anak. Bulong niya sa hangin. Pero sisiguraduhin kong hindi ka mananatili sa lugar na ito. Ilalayo kita rito. Ipapangako ko yan. Hinalikan niya ng marahan ang noo ng bata. Isang halik na puno ng pangakong siya mismo ay hindi lubos na nauunawaan. Bago siya tahimik na lumabas ng silid. Kinabukasan, ibang Liwayway ang humarap sa almusal. Wala na ang nanlilisik na mga matang puno ng paghihimagsik. Pinalitan ito ng isang blangkong ekspresyon, isang kalkuladong katahimikan na ikinagulat mismo ni Amihan. Magandang umaga, bati nito. Nag-aalangan. Tumango lang si Liwayway at nagsimulang kumain. Pinanood siya ni Amihan, sinusubukan basahin ang kanyang iniisip. Saan? Saan tayo unang nagkakilala? Tanong ni Liwayway. Hindi nakatingin dito. Pinipilit na maging natural ang kanyang boses. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Amihan. Isang kislap ng pag-asa ang dumaan doon. Ngumiti ito. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Sa isang coffee shop, nabuhos mo ang kape mo sa puting-puti kong damit. Nagpatuloy ito sa pagkukwento. Idinetalye ang araw na yon. Nakikinig si Liwayway, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Sinasaulo niya ang bawat salita, naghahanap ng butas, ng kontradiksyon. Pero higit sa lahat, pinapakita niyang nakikinig siya. Pinapakita niyang sinusubukan niyang maniwala. Pagkatapos ng almusal, habang naglalaro si Tala, sa sala, sinadya niyang maglakad-lakad. Gusto ko lang libutin ang bahay. Baka may maalala ako. Sige lang, sagot ni Amihan. Ang mga matay hindi inaalis sa kanya. Puno ng pag-asa. Dumaan siya sa mga silid, sa kusina, sa hardin. Ang lahat ay bago at dayuhan sa kanya. Hanggang sa marating niya ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Ang opisina ni Amihan. Nakaawang ito. Sumilip siya sa loob. Walang tao. Ito na ang pagkakataon niya. Pumasok siya at mabilis na inilibot ang tingin. Isang malaking mesa na gawa sa mahogany, mga estanteng puno ng libro, at isang bintanang tanaw ang dagat. Nilapitan niya ang mesa. Sinimulan niyang buksan ang mga drawer, isa-isa. Nag-iingat na huwag makalikha ng ingay. Mga papeles, mga ballpen, mga dokumento na hindi niya maintindihan. Sa pinakailalim na drawer, sa ilalim ng isang tumpok ng mga folder, nakapa niya ang isang maliit na umbok, isang pekeng ilalim. Gamit ang kanyang mga kuko, maingat niya itong sinungkit pataas. Bumukas ito at tumambad sa kanya ang isang maliit na espasyo sa ilalim. At sa loob nito, nakatago, ay isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang satellite phone, isang susi, isang pag-asa. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinapanood ni Amihan si Liwayway na naglalakad sa hardin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang maliit na sinag ng pag-asa ang tumagos sa madilim na ulap ng kanyang pag-aalala. Ang Liwayway na nakita niya ngayong umaga ay iba. Wala na ang hayagang pagkasuklam sa mga mata nito. Kahit alam niyang hindi pa rin siya nito naaalala, ang katotohanang kinausap siya nito, nagtatanong tungkol sa kanilang nakaraan, ay sapat na para sa kanya. Sapat na para umasang baka sakali, sa ilalim ng blangkong panlabas na yon, ang puso nito ay nagsisimula nang makaalala sa kung ano ang kinalimutan ng isip nito, ngunit ang pag-asang yon ay kasing rupok ng isang salamin. Alam niyang isang maling galaw lang, isang maling salita, at babalik silang muli sa simula. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang mesa, isang espesyal na linya na iilan lang ang nakakaalam.
Ang tunog ay matinis at kagyat, isang tunog na laging nagdadala ng masamang balita. Sinagot niya ito. Anong meron? Isang magaspang na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Boss, may nakalabas na impormasyon. May nakapagsabi sa mga tao ni Dante tungkol sa isang isla sa timog. Hindi pa nila alam ang eksaktong lokasyon, pero papalapit na sila. Ang mainit na pag-asa sa dibdib ni Amihan ay biglang nilamig na parang yelo. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Ang kanyang mga buko ay namuti. Sino ang nagkalat ng impormasyon? Hindi pa namin sigurado, boss. Pero hinahanap na namin ang daga. Napatingin si Amihan sa labas, kung saan si Liwayway ay pumipitas ng isang bulaklak. Ang kanyang pinakamamahal, ang kanyang kahinaan, at ang target ng kanyang kaaway. Ang lambing sa kanyang mga mata ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang matalim at malamig na kislap. Ang Amihan na ama ni Tala ay pansamantalang nagtago. Ang lumabas ay si Amihan na pinuno ng sindikato. Walang dapat makalapit sa islang yan. Utos niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Sino mang bangkang susubukang pumasok sa teritoryo natin, kahit mangingisda pa yan, patahimikin nyo. Naintindihan mo? Opo, boss. Ibinaba niya ang telepono. Ang katahimikan sa opisina ay biglang naging mabigat. Ang bawat anino sa sulok ay tila nagbabanta. Ang paraisong itinayo niya para sa kanyang pamilya ay anumang oras ay maaring maging isang larangan ng digmaan. Lumabas siya at nagbigay ng utos sa kanyang mga tauhan. Doblehin ang pagbabantay. Walang pwedeng pumasok o lumabas ng walang pahintulot ko. Nakita niya ang pagdaan ni Liwayway sa pasilyo. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita niya ang pagdududa na muling nabuhay dahil sa paghigpit niya ng seguridad. Iniisip siguro nito na lalo niyang hinihigpitan ang kadena sa leeg nito. Kung alam lang niya. Kung alam lang niya na ang mga rehas na nakikita niya ay hindi para ikulong siya, kundi para protektahan siya mula sa mga halimaw sa labas. Ang buong maghapon ay dumaan na puno ng tensyon. Sinubukan ni Amihan na maging normal sa harap ni Tala, ngunit ang kanyang mga mata ay laging palingalinga. Ang kanyang pandinig ay laging alerto sa anumang kakaibang tunog. Napansin din niya ang pagbabago sa kalangitan. Ang dating asul na langit ay unti-unting tinakpan ng maitim na ulap. May paparating na bagyo. Gabi. Malakas ang hangin at nagsisimula ng pumatak ang ulan. Habang iniikot niya ang kabahayan para siguraduhing nakasara ang lahat ng bintana, isang tawag ang pumasok sa kanyang radyo. Boss, may natetect kaming mahinang satellite signal mula sa loob ng mansyon. Nanigas si Amihan. Napakabilis ng mga pangyayari. Ang opisina niya, ang drawer na may pekeng ilalim, ang satellite phone. Isang matinding kirot ang tumusok sa kanyang puso. Kirot ng pagtataksil. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin ito nagtitiwala at ang kawalan nito ng tiwala ay maaaring maging dahilan ng kanilang kapahamakan. Mabilis niyang tinakbo ang pasilyo papunta sa opisina. Tama nga siya. Ang drawer ay bahagyang nakaawang. Ang telepono ay wala na roon. Kasabay nito, ang ulan sa labas ay bumuhos ng napakalakas. Ang hangin ay humahampas sa mga puno. At sa gitna ng ugong ng bagyo, narinig niya ang malabong sigaw mula sa labas. Tulungan niyo ako, ang boses ni Liwayway. Sumilip siya sa bintana. Sa gitna ng rumaragasang ulan, nakita niya ang anino ni Liwayway na tumatakbo. Tumatakbo papunta sa daungan ng mga bangka, desperada, at walang kaalam-alam sa panganib na nag-aabang. Kinuha niya ang kanyang binoculars mula sa isang cabinet. Itinutok niya ito sa karagatan, sa madilim na abot-tanaw, at doon, sa gitna ng malalaking alon, nakita niya ito. Isang maliit na speedboat, walang ilaw, sinusubukang makalapit sa isla sa kabila ng bagyo.
Mga tao ni Dante. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang sikmura. Ang tawag ni Liwayway, ang signal. Nahuli na nila ang signal. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya palabas, sinalubong ang bagsik ng ulan at hangin. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan niyang maunahan si Liwayway. Kailangan niyang mailayo ito sa daungan bago pa man may makakita sa kanya. Naabutan niya ito malapit na sa mga bangka, basang-basa at nanginginig, ngunit determinado pa ring tumakas. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso. Nagulat ito at napasigaw. "Bitawan mo ako." "Pumasok ka sa loob, Liwayway. Ngayon din." Sigaw niya, sinusubukang labanan ang ingay ng bagyo. "Ayoko. Hindi mo na ako makukulong dito." Pilit itong nagpupumiglas. Wala nang oras para sa paliwanag. Wala nang oras para sa paglalambing. Sa isang kilos, binuhat niya ito. Muli, tulad ng unang araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa paghihimagsik nito, kundi dahil sa matinding panganib na hindi nito nakikita. Nagpumiglas ito. Sinisigawan siya. Sinusuuntok ang kanyang likod. Pero hindi niya ito ininda. Dinala niya ito pabalik sa loob ng bahay. Ang pinto ay malakas na isinara laban sa rumaragasang bagyo. Ibinaba niya ito sa sahig. Basang-basa sila at nanginginig. Siya dahil sa tensyon, ito dahil sa takot at galit. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. "Halimaw ka!" Sigaw nito. Hindi na napigilan ni Amihan ang sarili. Ang pinaghalong takot, sakit at desperasyon ay sumabog mula sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat. Hindi mahigpit para saktan, ngunit sapat para makuha ang atensyon nito. "Ginagawa ko ang lahat ng ito para protektahan ka." Sigaw niya pabalik. Ang boses ay basag sa tindi ng emosyon. "Mas delikado sa labas kaysa sa inaakala mo." Kinabukasan, ang isla ay ginising ng isang di pangkaraniwang katahimikan. Ang bagyo ay lumipas na at ang tanging iniwan nito ay ang amoy ng basang lupa at ang malinis na hangin. Ang dagat, na kagabi isang nagngangalit na halimaw, ay ngayon ay kalmado at payapa. Ang maliliit na alon ay marahang humahalik sa dalampasigan. Ang kapayapaan sa labas ay kabaligtaran ng digmaang nagaganap sa loob ni Liwayway. Ang mga huling salita ni Amihan kagabi ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. "Mas delikado sa labas kaysa sa inaakala mo." Ang tindi ng emosyon sa boses nito, ang desperasyon sa mga mata nito. Hindi iyon pag-arte. Iyon ay totoo. At iyon ang mas lalong nagpagulo sa kanya. Kung totoo ngang may panganib sa labas, ibig sabihin ang ginintoang hawlang ito ay isa ring kanlungan. Maghapon silang hindi nag-imikan ni Amihan. Isang mabigat na pader ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Habang tinutulungan niya ang isang katulong sa pag-aayos ng mga halaman sa hardin na napinsala ng bagyo, naroon lang si Amihan sa di kalayuan, nagbabantay, nakamasid. Para siyang anino, laging naroon, hindi nagsasalita, ngunit ramdam na ramdam ang presensya. Habang nag-aayos ng mga paso, sinimulang imulan ni Amihan na mag-whistle. Isang simpleng himig, pamilyar ngunit hindi niya mapangalanan. Isang malungkot ngunit matamis na melodiya. Hindi niya namalayan, ang kanyang mga labi ay kusa ng gumalaw, bumubulong sa hangin kasabay ng himig. Hanggang sa dulo ng walang hanggan, biglang natigil ang pagsipol ni Amihan. Napahinto rin si Liwayway. Ang kamay ay nanigas sa ere habang hawak ang isang sanga. Saan nanggaling ang mga salitang yon? Parang isinuka lang ng kanyang bibig nang walang pahintulot mula sa kanyang isipan. Nagkatinginan sila. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Amihan. Isang hilaw na pagkagulat na mabilis na napalitan ng kislap ng pag-asa. Hindi ito nagsalita.
Tila natatakot na kung may sasabihin ito ay biglang maglalaho ang sandaling iyon. Mabilis na ibinaling ni Liwayway ang kanyang atensyon, pabalik sa halaman. Ang puso niya'y dumadagundong. Ano ang kantang iyon? Bakit alam niya ang mga salitang iyon? Upang takasan ang nakakailang na katahimikan, nagpaalam siyang maglalakad-lakad. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang bahagi ng hardin na puno ng mga puting bulaklak. Sampagwita, ang bango nito ay tila isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa kanyang isipan. Pumikit siya at dinama ang halimuyak. Isang flash, isang ngiti. Ang nangiti ni Amihan, mas bata, mas walang inaalala. Isang kamay na nag-aabot sa kanya ng isang kwintas ng sampagita. Ang init ng kamay nito sa kanyang balat. Ang tawa nilang dalawa na sinasabayan ng hangin. Napamulat si Liwayway, habol ang kanyang hininga. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Isang alaala, isang pirapirasong alaala. Hindi ito malinaw, parang isang panaginip, ngunit ang pakiramdam ay napakatotoo. Isang pakiramdam ng kaligayahan. Nagpatuloy siya sa paglalakad, litong-lito, hanggang sa marating niya ang isang maliit na gazebo, malapit sa dalampasigan. Sa pag-akyat niya, hindi niya napansin ang isang nakausling pako mula sa isang nasirang kahoy. Naramdaman na lang niya ang matulis na sakit sa kanyang kamay. Daing niya. Isang maliit ngunit malalim na hiwa ang gumuhit sa kanyang palad at nagsimula itong dumugo. Anong nangyari? Nagulat siya nang makita si Amihan sa kanyang likuran. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Mabilis nitong kinuha ang kanyang kamay. Tingnan ko. Kaya ko na. Tanggi niya. Sinusubukang bawiin ang kanyang kamay. Ngunit hindi ito nakinig. Mahigpit ngunit maingat ang hawak nito. Tiningnan nito ang sugat. Kailangan nating gamutin yan. Baka maimpeksyon. Dinala siya nito pabalik sa loob at pinaupo sa sala. Kumuha ito ng first aid kit at nagsimulang linisin ang kanyang sugat. Ang mga daliri nitong magaspang dahil sa trabaho ay naging napakagaan at maingat habang ginagamot siya. Ang bawat dampi ng bulak na may gamot sa kanyang balat ay nagpapadala ng kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. Habang nilalagyan nito ng benda ang kanyang kamay, hindi niya maiwasang mapatitig dito. Nakayuko ito, ang buong atensyon ay nasa ginagawa. Nakita niya ang pag-aalala sa guhit ng kanyang mga kilay, ang lambing sa paraan ng kanyang paghawak. Bakit ganito ang tibok ng puso ko? Bakit ang katawan ko ay tila nakikilala ang isang taong hindi matandaan ng isip ko? Nang matapos ito, nag-angat ito ng tingin at nahuli siyang nakatitig. Sa isang saglit, tila nawala ang lahat sa paligid. Tanging sila na lang dalawa. Tanging ang mga matang nag-uusap ng walang salita. Masakit pa ba? Basag nito sa katahimikan. Ang boses ay halos pabulong. Umiling lang si Liwayway, hindi makapagsalita. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Nakita niya si Amihan na nakaupo sa may dalampasigan, mag-isang nakatanaw sa papalubog na araw. Nilakasan niya ang kanyang loob at nilapitan ito. Yung kape. Simula niya, nauutal. Yung kwento mo tungkol sa coffee shop, totoo ba yun? Lumingon ito sa kanya at sa dilim ng papalubog na araw, nakita niya ang isang matamis na ngiti sa mga labi nito. Bawat salita. Nagsimula itong magkwento. Isinalaysay nito muli ang araw na yon, ngunit ngayon ay may kasama ng mga detalye. Ang amoy ng bagong giling na kape, ang puting bestidang suot niya, ang tawa niyang sinabi nitong parang musika sa kanyang pandinig. Habang nagsasalita ito, para siyang dinadala nito pabalik sa isang lugar na hindi niya matandaan ngunit nararamdaman niya. Galit na galit ka noon, natatawang sabi ni Amihan. Pero kahit galit ka, iyon na yata ang pinakamagandang araw ng buhay ko.
Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Sa kauna-unahang pagkakataon, "Papa! Mama!" Isang masayang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Si Tala, tumatakbo palapit sa kanila, may dalang isang pirasong papel. "Look! I made a drawing for us!" Masayang sabi ng bata. Ipinapakita ang kanyang obra. Nakangiting kinuha ni Liwayway ang papel. Iguhit ni Tala ang 3 tao, isang lalaki, isang babae, at isang bata, na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Pamilya. Ngunit sa gilid ng papel, may isa pang iginuhit. Isang pulang kotse na sira-sira. May itim na usok na nanggagaling dito. Nagtatakang tinuro ito ni Liwayway. "Ang ganda ng drawing mo, anak. Pero ano itong kotseng ito? Bakit sira?" Tumingala si Tala sa kanya. Ang mga mata ay puno ng inosenteng katotohanan. Ngumiti ito at sumagot sa isang boses na kasing linaw ng kristal. "Iyon po yung sirang kotse noong sinaktan ng masamang tao si Mama." Ang mga salita ni Tala ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Amihan mula sa isang panandaliang panaginip. Iyon po yung sirang kotse noong sinaktan ng masamang tao si Mama. Ang init ng pag-asang nagsisimulang sumibol sa kanyang dibdib ay biglang pinatay ng isang napakalamig na takot. Ang inosenteng drawing ng kanyang anak ay isang malinaw na mensahe. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng islang ito ay hindi sapat. Ang mga multo ng nakaraan ay nakahanap ng paraan para makapasok. Hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng mga alaala ng isang bata. "Gabi na, Tala. Halika na. Pumasok na tayo," sabi ni Amihan. Pinipilit na maging kalmado at masaya ang kanyang boses para sa kanyang anak. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ni Liwayway, nakita niya ang pagkalito at nagsisimulang pagdududa rito. Ang koneksyon na unti-unti nilang binubuo kanina lang ay naglalaho na parang usok. Binuhat niya si Tala at naglakad sila pabalik sa mansyon. Ramdam niya ang mga mata ni Liwayway sa kanyang likod, puno ng mga tanong na alam niyang hindi niya pa kayang sagutin. Kinagabihan, hindi mapakali si Amihan. Ang salitang daga na sinabi ng kanyang tauhan ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Paano nalaman ni Dante ang tungkol sa isla? Sino ang nagtaksil? Ang taong yon ay narito, kasama nila, humihinga ng parehong hangin, at nagmamasid. Nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ni Liwayway at Tala, tahimik siyang lumabas. Ang buong isla ay natutulog sa ilalim ng kumot ng gabi, ngunit para kay Amihan, bawat anino ay isang posibleng kaaway. Bawat kaluskos ng dahon ay isang banta. Nagpunta siya sa hardin, sa mismong lugar kung saan nakita niyang masayang nag-aayos ng halaman si Liwayway kanina. Isang pakiramdam ng paglapastangan ang gumapang sa kanya. Ang lugar na dapat sana'y simbolo ng kapayapaan ay maaaring pinagtataguan ng lason. Gamit ang isang maliit na high-frequency scanner, sinimulan niyang suriin ang lugar. Methodical. Tahimik. Ang bawat galaw ay may kalkulasyon. Hanggang sa tumunog ang aparato, isang mahinang, halos hindi marinig na beep. Huminto siya sa tapat ng isang malaking paso ng sampagita, ang paboritong bulaklak ni Liwayway. Lumuhod siya at sinimulang kapain ang lupa. At doon, sa ilalim ng mga ugat, nakabaon ng isang maliit, itim na bagay na kumikislap sa liwanag ng buwan, isang microtransmitter, isang tracking device. Isang matinding galit ang dumaloy sa kanyang mga ugat, hindi mainit at nag-aalab, kundi malamig at nakamamatay. Ang galit ng isang taong nasukol, ng isang taong ang pinakamahalagang kayamanan ay nasa bingit ng panganib. Alam na niya kung sino ang may gawa nito. Tanging isang tao lang ang laging nag-aasikaso sa partikular na harding iyon. Si Mang Lito, ang hardinerong
Matagal na nilang kasama. Hindi siya gumawa ng ingay. Bumalik siya sa mansyon at ipinatawag ang dalawa sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Ibinigay niya ang utos sa isang boses na halos pabulong ngunit puno ng bakal. Sa kabilang banda hindi rin makatulog si Liwayway. Ang mga salita ni Tala at ang biglaang pagbabago sa kilos ni Amihan ay muling naghasik ng takot at pagdududa sa kanya. Tumayo siya para uminom ng tubig, ngunit sa kanyang paglalakad sa pasilyo, narinig niya ang mahihinang boses mula sa likod ng bahay. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto sa likod at bahagya itong binuksan. Nakita niya ang tatlong anino sa di kalayuan, malapit sa tool shed. Nakilala niya ang isa, si Amihan. Nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman, sapat na malapit para marinig ang usapan, ngunit sapat na malayo para hindi makita. "Boss, wala po akong alam dyan." Narinig niya ang nanginginig na boses ni Mang Lito. At pagkatapos, narinig niya ang boses ni Amihan. At sa tunog nito, nanindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Wala na ang lambing. Wala na ang pait. Wala na ang pag-aalala. Ang boses na narinig niya ay boses ng isang estranghero. Malamig. Walang emosyon. Mapanganib. "Huwag ka nang magsinungaling, Lito," sabi ni Amihan. Ang bawat salita ay parang patalim. "Para kanino to? Para kay Dante?" "Hindi ko po sinasadya, boss. Tinakot lang nila ako. Ang pamilya ko." Pagmamakaawa ng hardinero, hindi nakita ni Liwayway, ngunit narinig niya ang tunog ng isang malakas na sampal na sinundan ng isang pigil na daing. Napahawak si Liwayway sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw. Ang Amihan na nagkwento sa kanya tungkol sa kape at sampagwita ay nananakit ng tao? Ang pamilya mo. Ulit ni Amihan, ang boses ay mas lalong lumamig. Paano naman ang pamilya ko na inilagay mo sa panganib? Paano ang asawa ko? Paano ang anak ko? Isang mahabang katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, ang huling utos ni Amihan. Dalhin niyo siya sa bangka. Siguraduhin niyong hindi na siya muling makakatapak sa islang ito. Napanood ni Liwayway habang kinaladkad ng dalawang tauhan ang nanlalambot na si Mang Lito papunta sa dilim. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng bangka, ngunit sa paraan ng pagkakasabi ni Amihan, alam niyang hindi iyon isang simpleng pagpapaalis. Iyon ay isang hatol. Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa loob ng bahay. Ang puso niya'y dumadagundong na parang tambol. Ang imahe ng mapagmahal na amang nakikipaglaro kay Tala ay tuluyang nabura. Ang imahe ng asawang nag-aalalang ginagamot ang kanyang sugat ay naglaho. Ang pumalit dito ay ang imahe ng isang halimaw. Isang taong kayang mag-utos ng karahasan sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Mabilis siyang pumasok sa silid ni Tala, nilapitan ang natutulog na anak, at niyakap ito ng mahigpit na para bang anumang oras ay may kukuha rito. Nang bumalik si Amihan sa loob ng bahay, nakita niyang gising pa si Liwayway. Tahimik itong nakaupo sa sala, balot ng kumot, yakap-yakap ang sarili. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang nakita ni Liwayway ay hindi na ang lalaking sinisimulan na niyang pagkatiwalaan. Ang nakita niya ay isang estranghero na may madilim na sikreto. Nang gabing iyon, habang si Amihan ay naliligo, ang takot sa puso ni Liwayway ay naging isang desperadong pangangailangan. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niya ng patunay. Bumalik siya sa opisina ni Amihan, sa lugar kung saan niya nakita ang satellite phone. Naalala niya ang isa pang bagay sa loob ng drawer na yon. Isang maliit, bakal na kahon na nakakandado. Dinala niya ito sa kanyang silid. Tinitigan niya ito. Ang kahong ito ay simbolo ng lahat ng kasinungalingan, simbolo ng tunay na pagkatao ni Amihan, at ipinangako niya sa sarili niya, sa gabing ito, bubuksan niya ito.
Ano man ang laman nito, kailangan niyang malaman. Hawak ni Liwayway ang malamig na bakal na kahon. Ito na iyon. Ang sagot sa lahat ng kanyang tanong ay maaaring nasa loob lamang ng manipis na metal na ito. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang halo ng takot at determinasyon. Sinubukan niyang buksan ang munting kandado, ngunit matibay ito. Tumayo siya at kumuha ng isang hairpin mula sa kanyang tokador. Gamit ang nanginginig na mga kamay, sinimulan niyang kalikutin ang kandado. Ang bawat maling galaw ay nagpapatindi ng kanyang kaba. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang oras. Pagkatapos ng ilang pagsubok, isang maliit na click ang bumasag sa katahimikan. Bumukas. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang itinaas ang takip. Ang unang bumungad sa kanya ay ang amoy ng lumang papel at natuyong bulaklak. Sa ibabaw ng lahat ay mga litrato. Kinuha niya ang mga ito isa-isa. Ang unang litrato, siya at si Amihan, nakasuot pang kasal. Ang saya sa kanyang mukha sa litrato ay isang bagay na hindi niya makilala. Isang purong kaligayahan na tila nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa tabi niya, si Amihan ay nakangiti. Ang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal. Ang pangalawang litrato, sila sa isang dalampasigan, magkayakap habang papalubog ang araw. Ang paraan ng pagyakap nito sa kanya ay posesibo ngunit puno ng pagsamba. Ang pangatlong litrato, sila, karga-karga ang isang sanggol na bagong silang, si Tala. Ang luha sa kanyang mga mata sa litratong iyon ay luha ng kagalakan. Napahawak si Liwayway sa kanyang bibig. Ang mga larawang ito ay patunay ng isang buhay na hindi niya maalala, isang buhay na puno ng pagmamahalan. Ang amihan sa mga litratong ito ay ang amihan na nagkwento sa kanya tungkol sa kape at sampagwita. Ang amihan na banayad na gumamot sa kanyang sugat. Sa ilalim ng mga litrato ay may isang dokumento, isang marriage certificate. Amihan Sandoval at Liwayway Alcantara. Hinaplos niya ang mga pangalan na para bang sa paghaplos niya ay may maalala siya. Totoo. Totoo ang lahat. Asawa niya nga ito. Anak nila si Tala. Isang parte sa kanya ang gumaan, ngunit isang parte pa rin ang nagtatanong. Kung totoo ang lahat ng ito, bakit naroon pa rin ang amihan na narinig niya kagabi? Ang amihan na walang awang nagpaparusa? At pagkatapos, sa pinakailalim ng kahon, nakita niya ang isang piraso ng papel, nakatupi at naninilaw na sa kalumaan, isang news clipping. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa malalaking letra ng headline. Tragikong aksidente. Asawa ng business tycoon, kritikal ang kondisyon, at sa ilalim nito, isang litrato niya nakuha mula sa malayo. Isinasakay sa isang stretcher. Ang pangalan sa artikulo, Liwayway Alcantara Sandoval. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Aksidente, sinabi ni Tala. Noong sinaktan ng masamang tao si Mama. Ito ba yon? Pero bakit aksidente ang nakasulat? Bakit hindi ito sinabi ni Amihan? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Hindi ka pa ba inaantok, mahal? Si Amihan. May dala itong isang tray na may isang baso ng gatas. Ang Amihan na mapag-aruga. Ngunit ang nakikita na lang ni Liwayway ngayon ay isang lalaking puno ng kasinungalingan. Tumayo si Liwayway. Ang mga kamay ay nanginginig. Habang hawak ang news clipping, ang mga litrato ay nagkalat sa kama. Mga saksi sa isang nakaraang hindi niya maangkin. Nakita ni Amihan ang bukas na kahon, ang mga litrato, at ang hawak na papel ni Liwayway. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Ibaba niya ang tray sa mesa. Liwayway. Ano to? Tanong niya. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Ibinato niya ang papel sa paanan ni Amihan. Ano ang aksidenteng ito, Han? Bakit?
Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napapikit si amihan at bumuntong hininga, isang tunog ng pagsuko at pagod. Gusto kong sabihin sa'yo, hinihintay ko lang ang tamang panahon. Tamang panahon! Sigaw niya, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pinaniwala mo akong simpleng aksidente lang, na nahulog ako. Pero ito, kritikal. Ano ang totoo, amihan? Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat. Totoo yan. Nagkaroon tayo ng malubhang aksidente sa sasakyan. Nawalan ng preno ang isang truck at sinalpok tayo. Bakit mo itinago? Bulong niya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Pinupunasan ng isang luhang pumatak. Ang kanyang paghaplos ay puno ng sakit. Dahil pagkatapos ng aksidente, hindi ka na binitawan ng media, mga paparazzi sa labas ng ospital, mga reporters na gustong malaman ang bawat detalye. Ang stress. Sinabi ng mga doktor na ang stress ang nagpapalala sa kondisyon mo, kaya kita dinala rito. Tumingin ito nang diretso sa kanyang mga mata, ang tingin ay malalim at tila nagsasabi ng katotohanan. Dinala kita rito sa Isla Payapa para ilayo ka sa kanila, para bigyan ka ng kapayapaan habang nagpapagaling ka. Gusto lang kitang protektahan, liwayway, mula sa lahat ng ingay, mula sa lahat ng sakit. Ang kanyang paliwanag ay perpekto, napakaluhikal, napakamakatuwiran. Ang bawat salita ay tila isang balsamo na humihilom sa kanyang mga pagdududa. Ngunit bakit may isang maliit na boses sa kanyang isipan na sumisigaw na hindi pa rin iyon ang buong kwento? Niyakap siya ni amihan. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumiglas. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagkalito at sakit sa pag-iyak sa dibdib nito. Ang init ng katawan nito ay pamilyar. Ang tibok ng puso nito ay pampakalma. Shh! Tahan na! Bulong nito sa kanyang buhok. Nandito na ako. Hindi kita pababayaan. Nang bahagyang kumalma na siya, isang katok ang narinig nila sa pinto. Isa sa mga bantay. Boss, may dumating pong package para sa inyo. Nagkatinginan sila ni amihan. Parehong nagtataka. Package? Kanino galing? Tanong ni amihan. Hindi po sigurado, boss. Walang pangalan ng nagpadala. Pinadaan sa isang supply boat. Ipinasok ng bantay ang isang simpleng kahon na gawa sa karton. Maingat itong binuksan ni amihan. Sa loob, sa gitna ng mga styrofoam peanuts, ay may isang bagay na binalot sa puting tela. Kinuha ito ni amihan at dahan-dahang inalis ang balot. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Isang manikang porselana. Isang manikang napakapamilyar sa kanya. Ang paborito niyang laruan noong bata pa siya. Ngunit, basag ito. Ang isang pisngi ng manika ay may malaking lamat. Ang isang mata ay nawawala. At ang damit nito ay punit-punit. At sa ilalim ng basag na manika, may isang maliit na papel na nakatupi. Kinuha ito ni amihan at binasa ng malakas sa isang boses na biglang naging yelo. Palagi kitang mahahanap. Nakatitig si amihan sa basag na manika na para bang ito'y isang ahas na handang tumuklaw. Ang malamig na takot na gumapang sa kanyang sikmura kanina ay napalitan na ng isang pamilyar na pakiramdam. Galit. Isang dalisay at nagyayelong galit na nakalaan lamang para sa isang pangalan. Dante. Alam niyang si Dante lang ang gagawa nito. Hindi ito simpleng banta. Ito ay isang atake. Isang marumi at tusong pag-atake na hindi gumagamit ng bala, kundi ng lason. Lason para sa isisipan ni Liwayway. Ang manikang yun ay hindi lang isang laruan. Isa yung susi sa isang madilim na silid sa nakaraan ni Liwayway. Isang silid na pilit niyang isinara at tinabunan. Ano
Anong ibig sabihin nito? Narinig niyang bulong ni Liwayway, ngunit bago pa man siya makasagot, nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Ang pagkalito ay naging pagkatulog. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay bumilis na para bang may isang bagay na hindi nakikita na unti-unting sumasakal sa kanya. Liwayway? Tawag niya. May pag-aalala, ngunit hindi na ito nakikinig. Ang kanyang tingin ay nawala sa manika at napako sa kawalan. Nagsimula siyang umiling, dahan-dahan sa simula, pagkatapos ay bumilis. Hindi, hindi. Isang iglap, isang malakas, at nakakabinging sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Binitawan niya ang manika na para siyang napaso at napahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang mga daliri ay humihigpit sa kanyang buhok. Ah! Napasugod si Amihan para saluhin siya nang bigla itong manghina at matumba. Sinalo niya ang nanginginig nitong katawan. Liwayway, mahal, anong nangyayari? Ngunit para siyang nasa ibang mundo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lagim, nakakakita ng mga bagay na siya lang ang nakakaalam. Ang salamin, ang basag na salamin, amoy gasolina, ang sigaw. Bulong nito, ang mga salita ay pira-piraso at walang koneksyon. Nagpupumiglas ito sa kanyang mga bisig na para bang siya ang panganib. Shh! Ako to, Liwayway. Ligtas ka, sabi niya. Sinusubukang pakalmahin ito, niyayakap ito ng mahigpit. Ngunit ang kanyang pagyakap, na dating nagbibigay dito ng kapanatagan, ay tila langis na ibinuhos sa apoy. Bigla itong tumingin sa kanya, ngunit ang tingin nito ay hindi na para sa kanya. Ang nakikita nito ay isang multo mula sa nakaraan. Wag mo akong hawakan! Sigaw nito at buong lakas siyang itinulak. Nabigla siya sa biglaang lakas nito, kaya't napaatras siya. Gumapang ito palayo sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Liwayway, ako to, si Han. Sinungaling. Anghel nito, ang boses ay basag at puno ng pait. Tinuro siya nito, ang daliri ay nanginginig. Ikaw! Ikaw ang nanakit sa akin. Ikaw yon, naaalala ko na. Ang mga salitang yon ay tumama kay Amihan nang mas malakas pa kaysa sa isang suntok. Ang lahat ng pag-iingat niya, lahat ng pasensya, lahat ng unti-unting paghilom nila. Sinira lahat ni Dante sa isang iglap. Nanalo si Dante. Isang nag-aalab na galit ang umakyat mula sa kanyang dibdib. Isang galit na kailangan niyang mailabas. Tumayo siya at sa isang malakas na sigaw ng pagkadismaya, sinuntok niya ang pader. Ang tunog ng kanyang kamao na tumama sa matigas na konkretong pader ay umalingaw-ngaw sa buong silid na sinundan ng nakakabinging katahimikan. Hindi niya ininda ang sakit. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi. Nang muli siyang lumingon, nakita niya si Liwayway na gumagapang patungo sa pinto. Palayo sa kanya na para siyang isang salot. Mabilis nitong binuksan ang pinto, tumakbo palabas, at dumiretso sa silid ni Tala. Narinig niya ang malakas na pag-iyak ni Tala na nagising sa sigaw, at pagkatapos, ang pinakamasakit na tunog sa lahat, ang tunog ng kandado ng pinto. Click! Nakatayo si Amihan sa labas ng nakasarang pinto, nakikinig sa humihinang iyak ni Liwayway at sa pag-iyak ni Tala sa loob. Ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya ay nasa kabilang panig ng pader na yon at pareho silang takot sa kanya. Liwayway, buksan mo to. Pakiusap. Pagmamakaawa niya, idinikit ang kanyang noo sa malamig na kahoy. Hindi ako yon. Hindi kita sasaktan. Kailanman. Lumayo ka. Ang tanging sagot na narinig niya, puno ng takot. Alam na ni Amihan sa sandaling yon, ang pagtatago sa islang ito
Ang paghihintay na bumalik ang alaala ni Liwayway. Tapos na ang lahat ng yon. Hindi na ito isang ligtas na kanlungan. Isa na itong kulungan kung saan ang kanyang kaaway ay malayang nakakapaglaro sa isipan ng kanyang asawa. Ang pagiging pasibo ay hindi na isang pagpipilian. Ang pagtatanggol ay hindi na sapat. Kailangan niyang umatake. Tumalikod siya mula sa pinto. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinakatiwalang tauhan. Marco, sabi niya, ang boses ay mababa at walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Ihanda mo ang high-speed boat. Aalis ako. Pero boss, paano si Ma'am at si Tala? Tumingin si Amihan, pabalik sa nakakandadong pinto. Isang pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Iwan mo ang pinakamagagaling mong tauhan dito. Walang sino man, kahit anino, ang papayagan mong makalapit sa bahay na to. Ako na mismo ang tatapos dito. Pupuntahan ko si Dante. Oras na para magbayad siya. Ang katahimikan pagkatapos ng pag-alis ni Amihan ay mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw kagabi. Magdamag na gising si Liwayway, yakap-yakap si Tala, na muling nakatulog sa kanyang mga bisig. Nakikinig siya sa bawat tunog sa labas ng nakakandadong pinto. Narinig niya ang mga yapak ni Amihan na pabalik-balik, ang mahinang pagmamakaawa nito, at pagkatapos, katahimikan. Isang mahabang katahimikan na sinundan ng tunog ng isang mabilis na speedboat na papalayo sa isla. Ang ugong nito ay unti-unting nilalamon ng gabi. Wala na siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ang ginhawa ay mabilis na hinalinangan ng isang mas malakas na damdamin, determinasyon. Wala na ang tagapagbantay ng kanyang kulungan. Ito na ang kanyang pagkakataon. Kinabukasan, naramdaman niya ang pagbabago sa buong isla. Ang mga bantay ay dumoble. Ang kanilang mga kilos ay mas alerto. Ang kanilang mga mata ay mas matalas. Ang bawat sulok ay binabantayan. Hindi ito pagluwag ng seguridad, ito ay paghigpit. Ngunit kahit na mas marami sila, wala na ang pinakakinatatakutan niya. At iyon ang mahalaga. Buong araw niyang pinagmasdan ang mga katulong sa bahay. Sinuri niya ang bawat isa. Karamihan sa kanila ay umiiwas sa kanyang tingin. Kumikilos na parang mga robot. Ngunit may isang batang babae na nagngangalang Elena, na palaging may dalang isang malungkot, ngunit mabait na nangiti. Nakita niya kung paano nito pasimpleng inaabutan ng candy si Tala, kung paano nito kinakausap ang bata nang may tunay na lambing. Siya ang kailangan niya. Hinintay niya ang kanyang pagkakataon. Nang hapon na yon, nakita niyang nag-iisa si Elena sa kusina, naguhugas ng mga pinggan. Dahan-dahan siyang lumapit. Elena, tawag niya sa mahinang boses. Nagulat ang dalaga at muntik nang mabitawan ang hawak na plato. Si Senyora Liwayway, sabi nito, yumuko. Huwag mo akong tawaging senyora, sabi ni Liwayway. Sinisikap na maging kalmado at mapagkakatiwalaan ang kanyang boses. Tumingin siya sa paligid para siguraduhing walang ibang nakakarinig. May pamilya ka ba, Elena? Nagtatakang tumango ang dalaga. Opo, may nanay at 2 kapatid po ako sa probinsya. Gagawin mo ang lahat para sa kanila, hindi ba? Tanong ni Liwayway. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Elena. Kahit na mapanganib, nagsimulang mamuo ang takot sa mga mata ni Elena. Ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Liwayway. Ang oras ay mahalaga. Kailangan kong makaalis sa islang ito, Elena. Kailangan kong ilayo ang anak ko dito. Hindi niya binanggit si Amihan. Hindi niya ito siniraan. Sa halip, ginamit niya ang nag-iisang katotohanang alam niyang pareho nilang maiintindihan. Bilang isang ina,
Nagmamakaawa ako sa'yo. Tulungan mo akong iligtas ang anak ko. Ang kanyang mga salita, puno ng desperasyon ng isang ina, ay tumama sa puso ni Elena. Nakita ni Liwayway ang pagtatalo sa mga mata nito, ang takot sa utos ng kanilang amo, at ang awa para sa isang kapwa babae. Pero paano, senyora? Bawat sulok ay binabantayan, bulong ni Elena. May isang maliit na service boat sa kabilang dulo ng isla. Hindi gaanong binabantayan, sabi ni Liwayway. Kailangan ko lang ng distraksyon at tulong para makarating doon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, dahan-dahang tumango si Elena. Mamayang gabi, kapag tulog na ang lahat, gagawa ako ng ingay sa may generator para doon pumunta ang atensyon ng karamihan sa mga bantay. Hintayin niyo ako sa likod ng kusina. Ang maghapon ay dumaan na parang isang panaginip. Ang bawat minuto ay napakabagal. Pasimple silang naghanda. Si Elena ay naglagay ng ilang delata at isang bote ng tubig sa isang bag na itinago niya sa labahan. Si Liwayway naman ay isinuot kay Tala ang pinakamakapal nitong damit. Habang hinihintay ang gabi, umupo si Liwayway sa kama. Ang kama na dapat sanay para sa kanya at kay Amihan. Kumuha siya ng papel at ballpen. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay kailangan niyang mag-iwan ng isang bagay. Isang huling salita. Sinimulan niyang isulat. Amihan, hindi ko alam kung sino sa dalawang ikaw ang totoo, ang lalaking nasa litrato o ang halimaw na narinig ko sa dilim. Siguro pareho, pero isa lang ang alam ko. Hindi ko kayang mabuhay sa isang kulungang binuo ng kasinungalingan. Gaano man ito kaganda. Pinipili ko ang aking anak. Pinipili ko ang kalayaan. Liwayway itinupi niya ang papel at ipinatong sa unan ni Amihan. Isang paalam. Nang hating gabi na, ginising niya si Tala. Anak, maglalaro tayo. Bulong niya. Maglalaro tayo ng taguan. Kailangan nating maging sobrang tahimik, okay? Tumango ang inaantok na bata. Binuhat niya ito. Ang bigat ng kanyang anak sa kanyang mga bisig ay ang bigat din ng kanyang determinasyon. Dahan-dahan silang lumabas ng silid. Ang buong bahay ay tahimik. Bawat anino ay tila isang bantay. Bawat kaluskos ay nagpapatigil sa kanilang paghinga. Nakarating sila sa likod ng kusina. Ilang sandali pa, dumating si Elena, dala ang isang maliit na bag. Handa na po, tanong nito, nanginginig. Tumango si Liwayway. Sa bilang ng 3, tatakbo na po tayo, bulong ni Elena. Huwag kayong lilingon. Diretso lang po sa dalampasigan. At pagkatapos, tulad ng napag-usapan, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa kabilang bahagi ng isla na sinundan ng pagpatay ng ilang ilaw, ang generator. Ngayon na! Sigaw ni Elena. Tumakbo sila. Buong lakas. Ang puso ni Liwayway ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Yakap-yakap niya si Tala. Ang mukha ng bata ay nakasubsob sa kanyang leeg. Tinakbo nila ang madilim na landas papunta sa dalampasigan. Malapit na sila. Tanaw na niya ang anino ng maliit na bangka na nakaangkla sa tubig. Malapit na ang kalayaan. Ilang hakbang na lang, ngunit bigla, kasabay ng malakas na tunog ng sirena, umalingaw-ngaw ang isang tunog na nagpayelo sa dugo sa kanyang mga ugat. Ang tunog ng putok ng baril. Kasunod nito ang isa pa. At isa pa. Mula sa kabilang bahagi ng isla, ang direksyon kung saan dapat abala ang mga bantay. Napahinto sila. Lumingon si Elena. Ang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. At doon, mula sa dilim ng gubat na kanilang dinaanan, lumabas ang mga anino. Hindi mga bantay ni Amihan, ibang tao. Mga lalaking nakaitim, may mga dalang mahahabang baril, at ang ngiti sa kanilang mga labi ay ngiti ng isang mangangasong matagumpay na nahuli ang kanyang bida.
Ang plano ni Elena ay hindi isang distraksyon, isa itong bitag. Ang tunog ng putukan ay tila isang malakas na kulog na gumising kay Liwayway mula sa panaginip ng kalayaan. Ang pag-asa na binuo niya buong araw ay gumuho sa isang iglap, pinalitan ng isang malamig at matalim na katotohanan. Ano? Anong nangyayari? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit hindi niya inaasahan ang sagot mula kay Elena. Ang dalagang kanina lang ay nanginginig sa takot, ay ngayon ay nakatayo ng tuwid. Ang awa sa kanyang mga mata ay nawala, pinalitan ng isang malamig at walang emosyon na tingin. Patawad sa senyora, sabi ni Elena, ngunit walang bahid ng pagsisisi sa kanyang boses. Trabaho lang. Taksil. Ang salitang yon ay sumabog sa isipan ni Liwayway. Ang lahat ng ito, ang kanyang pagmamakaawa, ang tiwalang ibinigay niya, ay bahagi lang pala ng isang masalimuot na plano. Ginamit siya. Ang mga lalaking nakaitim ay papalapit na sa kanila. Sa di kalayuan, naririnig niya ang mga sigawan at mas marami pang putukan. Ang mga bantay ni Amihan, lumalaban sila. Mama, I'm scared. Bulong ni Tala. Ang maliliit na kamay ay humihigpit sa kanyang leeg. Ang takot sa boses ng kanyang anak ang nagpabalik sa katinuan ni Liwayway. Ang pagtataksil, ang galit, ang pagkadismaya. Wala nang panahon para doon. Ang tanging mahalaga ngayon ay si Tala. Tumakbo tayo. Sigaw niya kay Elena sa isang desperadong pag-asang baka may natitira pang kahit katiting na kabutihan sa puso nito. Ngunit umiling lang si Elena. Wala na kayong pupuntahan. Sa sandaling iyon, mula sa likuran nila, sumulpot ang ilan sa mga tauhan ni Amihan. Mga tapat na bantay. Ma'am, dito po. Sigaw ng isa sa kanila. Itinuturo ang daan papasok sa gubat. Nagsimula ang isang magulong palitan ng putok. Ang hangin ay napuno ng amoy ng pulbura. Ang dating payapang isla ay naging isang maliit na impyerno. Hindi na nag-isip si Liwayway. Binuhat niya ng mahigpit si Tala at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa dalampasigan, palayo sa bitag, at pumasok sa kadiliman ng gubat. Narinig niya ang mga sigaw sa kanyang likuran, ang mga yapak na humahabol sa kanya, ngunit hindi siya lumingon. Ang bawat sanga na humahampas sa kanyang mukha, ang bawat ugat na tinatapakan niya, ay hindi niya ininda. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng batang humihikbi sa kanyang balikat. Ang gubat na dati isang misteryo sa kanya ay ngayon naging isang labirinto ng kamatayan. Ang bawat puno ay maaaring pagtaguan ng kaaway. Bawat kaluskos ay maaaring hudyat ng kanilang katapusan. Narinig niya ang mga yapak na papalapit. Mas mabilis sila. Mas sanay sila sa ganitong uri ng lupain. Doon, nakita ko sila. Sigaw ng isang boses mula sa kanyang likuran. Alam ni Liwayway na hindi na siya makakatakbo ng matagal. Napapagod na siya. Ang kanyang mga binti ay parang bibigay na. Hanggang sa naaninag niya ang dulo ng gubat. Isang bukas na lugar. Isang pag-asa. Ngunit nang makalabas siya mula sa mga puno, ang pag-asa ay naging purong lagim. Nasa gilid siya ng isang mataas na bangin. Sa ibaba, ang dagat ay malakas na humahampas sa matutulis na bato. Ang mga alon ay nagngangalit na parang mga gutom na halimaw. Ang hangin ay malakas, dinadala ang alat at lamig ng gabi. Walang daan. Patay na dulo. Dahan-dahan siyang umatras palayo sa bangin, niyakap si Tala na parang ito ang huling bagay na may halaga sa mundo. Ang mga humahabol sa kanya ay lumabas na mula sa gubat, papalapit sa kanya. Ang kanilang mga anino ay mahahaba at nakakatakot sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pinalibutan siya, wala ng takas. Sa gitna ng mga lalaking nakaitim,
Isang figura ang dahan-dahang humakbang pasulong, mas matangkad kaysa sa iba. Ang kanyang kilos ay may kumpiyansa. Ang kanyang presensya ay nag-uutos ng kapangyarihan. Hindi niya makita ang mukha nito sa dilim, ngunit ang boses nito, nang magsalita ito, ay isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang boses na pamilyar, ngunit puno ng isang kasamaang hindi niya kailanman inakala. Kumusta, Liwayway? Ang boses ay hindi malakas, ngunit sapat na para marinig sa kabila ng ugong ng hangin at dagat. Mayroon itong bahid ng panunuya ng isang matagal ng pinipigilang pagnanasa. Ang tagal din nating hindi nagkita. Dahan-dahan itong humakbang papalapit sa liwanag at ang sinag ng buwan ay tuluyang naglantad sa kanyang mukha. Isang mukhang pamilyar mula sa mga lumang litrato sa opisina ni Amihan. Ang best man sa kanilang kasal, ang taong nakangiti sa tabi nila na para bang isa sa pinakamasayang araw din ng buhay nito. Ngunit ang nangngiti sa kanyang labi ngayon ay iba na. Puno ito ng tagumpay, puno ng kabaliwan. Naalala mo pa ba ako? Tanong nito. Ang bawat salita ay isang lason. Dante Silang. Ang pangalang Dante ay parang isang susi na pilit na ipinapasok sa isang kinakalawang na kandado sa isipan ni Liwayway. Hindi pa ito bumubukas, ngunit nararamdaman niya ang paggalaw sa loob. Isang pamilyar na kirot, isang pamilyar na panganib. Hindi mo ako naaalala. Sayang naman, sabi ni Dante. May mapanuyang lungkot sa kanyang boses. Lumakad siya palibot sa kanya, na parang isang lobo na pinaglalaruan ang kanyang bida bago ito tuluyang sakmalin. Pero ayos lang, may panahon tayo para magkakilala ulit. Isang masayang-masayang panahon. Anong kailangan mo sa amin? Tanong ni Liwayway. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Hinigpitan niya ang yakap kay Tala na isinubsob ang mukha sa kanyang dibdib, nanginginig sa takot. Tumawa si Dante, isang tawang walang saya. Kung anong kailangan ko? Ang kailangan ko ay ang lahat ng kinuha sa akin ng asawa mo, ang negosyo, ang kapangyarihan, at huminto ito sa harap niya. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Ikaw. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong pagkatao ni Liwayway. Sa sandaling iyon, isang malakas na ugong ang pumunit sa hangin. Mula sa dilim ng karagatan, isang high-speed boat ang sumusugod papunta sa isla. Ang mga ilaw nito ay parang mga galit na mata na nakatutok sa kanila. Amihan. Ang mga tauhan ni Dante ay agad na naghanda. Itinutok ang kanilang mga baril sa papalapit na bangka. Ngunit bago pa man sila makapagpaputok, ang bangka ni Amihan ay biglang nagpatay ng ilaw at nawala sa dilim. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, mula sa kabilang bahagi ng dalampasigan, nagsimula ang sunod-sunod na putukan. Isang diversion. At sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang mabilis na umahon mula sa tubig sa paanan ng bangin. Basa, pagod, ngunit ang mga mata ay nag-aalab sa galit. Si Amihan, tahimik niyang pinatumba ang isa sa mga bantay na nakatalikod bago tuluyang umakyat. Nang makita ni Dante ang nangyari, isang masamang mamangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, ang gabi ay magiging mas masaya. Nagkaharap ang dalawang lalaki. Ang dating magkapatid sa negosyo, ngayon ay mortal na magkaaway. Ang hangin sa pagitan nila ay halos mag-apoy sa tindi ng kanilang pagkamuhi sa isa't isa. Dante, sabi ni Amihan. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Pakawalan mo sila. Bakit, Han? Para muli mo silang ikulong sa hawla mo? Pangaasar ni Dante. Tumingin siya kay Liwayway. Alam mo ba, Liwayway, ang buong pagkawala ng memorya mo, ang aksidente, hindi iyon aksidente. Napatitig si Liwayway kay Dante. Ang kanyang puso ay kumakarera.
Isa yung plano. Pagpapatuloy ni Dante, ninanamnam ang bawat salita. Isang planong patayin ka. Gusto kong makita kung paano mabubuhay ang isang Amihan Sandoval kapag wala na ang kanyang puso. Huminga ng malalim si Amihan. Tapusin na natin to, Dante. Ngunit hindi pa tapos si Dante. Tumingin siya kay Liwayway na may kunwaring awa. Pero nabigo ako. Dahil ang magiting mong asawa, iniligtas ka niya. Oo, siya mismo. Siya ang humila sa'yo palabas mula sa nag-aapoy na sasakyan. Ang mga salita ni Dante ay parang mga kidlat na tumatama sa isipan ni Liwayway. Nag-aapoy na sasakyan. Isang imahe ang sumulpot sa kanyang isipan. Apoy. Sumisigaw. Ang amoy ng gasolina. Ang sakit. Pero ang paborito kong parte, sabi ni Dante, ang kanyang nangiti ay nagiging isang nanggiwi. Ay ang makita ang takot sa mga mata mo bago bumangga ang truck. Dapat nakita mo ang sarili mo. Napakaganda. Isang malakas na busina. Ang nakakasilaw na ilaw ng isang truck. Ang tunog ng nababasag na salamin. Tama na! Sigaw ni Amihan at sumugod ito kay Dante. Ngunit ang mga salita ay tumagos na. Ang kandado sa isipan ni Liwayway ay tuluyan ng nasira. At ang lahat ng alaala ay bumuhos na parang isang rumaragasang baha. Ang tawa nila sa loob ng kotse. Ang paborito nilang kanta sa radyo. Ang paghawak ni Amihan sa kanyang kamay. Ang biglaang pagharang ng isang malaking truck. Ang sigaw niya. Ang pag-ikot ng mundo. Ang dilim. At pagkatapos, isang liwanag, isang mukha. Ang mukha ni Amihan, duguan, sugatan, ngunit puno ng determinasyon. Huwag kang bibitaw, mahal. Huwag, ige. Ang bulong nito bago siya tuluyang hilahin palabas. Ilang segundo bago sumabog ang sasakyan. Ang ospital, ang mga doktor, ang sakit, ang paggising na walang maalala. At ang mukha ni Amihan sa tabi niya, puno ng sakit at pag-aalala. Ipinapangako na aalagaan siya. Ang lahat ay bumalik. Ang mabuti, ang masama, ang pag-ibig, ang sakit, ang katotohanan. Habang naglalaban sina Amihan at Dante, si Liwayway ay nakatayo lang tulala. Ang blangkong tingin sa kanyang mga mata ay nawala. Pinalitan ito ng isang bagay na mas malalim. Pag-unawa at isang matinding galit na hindi para kay Amihan. Nakita niya si Dante na naisahan si Amihan. Itinulak nito si Amihan palapit sa gilid ng bangin. Itinutok ni Dante ang kanyang baril sa nakaluhod na si Amihan. Ito na ang katapusan mo, Sandoval. At pagkatapos, aalagaan kong mabuti ang pamilya mo, sabi ni Dante. Ngunit bago pa man niya makalaboso ang gatilyo, isang sigaw ang pumunit sa hangin. Dante! Si Liwayway. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Puno ito ng lakas. Puno ng pagkamuhi. Kung papatayin mo siya, kailangan mo munang dumaan sa akin. Nakatayo siya roon, hindi na ang babaeng walang alaala. Siya na si Liwayway Alcantara Sandoval at sa tabi niya, ang kanyang anak. Nagulat si Dante sa biglaang pagbabago. Ang pag-aalinlangang iyon ang ginamit na pagkakataon ni Amihan. Mabilis niyang sinipa ang kamay ni Dante, dahilan para tumalsik ang baril. Nagsimula ang isang marahas na mano-manong labanan sa mismong gilid ng bangin. Nakita ni Liwayway ang baril na tumalsik malapit sa kanyang paanan. Ang kanyang isipan ay mabilis na nag-isip. Hindi siya isang mandirigma. Ngunit isa siyang ina at gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang pamilya. Habang abala si Dante, dahan-dahan siyang lumapit, kinuha ang baril at itinutok ito hindi kay Dante kundi sa itaas. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw. Natigilan ng lahat. Napatingin si Dante sa kanya, pagkatapos ay kay Amihan. At sa sandaling iyon ng pagkalito, ibinuhos ni Amihan ang kanyang huling lakas
sa isang malakas na suntok na direktang tumama sa panga ni Dante. Nawalan ng balanse si Dante. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang siya'y nahuhulog patalikod sa madilim at malalim na bangin. Sa pamdinitate mo. Ang huling sigaw ni Dante ay nilamon ng malakas na hampas ng alon sa ibaba. Pagkatapos noon, katahimikan. Isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa gilid ng bangin na binasag lamang ng ihip ng hangin at ng mahinang paghikbi ni Tala. Ang mga tauhan ni Dante na natira ay mabilis na sumuko sa mga bantay ni Amihan. Ang laban ay tapos na. Nabitawan ni Liwayway ang baril. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng mga emosyong bumabalik sa kanya. Dahan-dahan siyang lumuhod at niyakap si Tala. Idinikit ang kanyang pisngi sa buhok nito. Nilalanghap ang pamilyar na amoy ng kanyang anak. Totoo. Ang lahat ay totoo. Dahan-dahang tumayo si Amihan. Ang katawan ay puno ng galos at pasa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang direksyon, kay Liwayway. Lumakad siya palapit. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanila. Ang lalaking walang takot na nakipaglaban sa bingit ng kamatayan ay ngayon ay tila natatakot na humakbang palapit sa sarili niyang pamilya. Liway, bulong niya, ang kanyang boses ay pagod at basag. Naaalala mo na? Hindi agad sumagot si Liwayway. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula kay Tala patungo kay Amihan. At sa mga mata niya, nakita ni Amihan ang lahat. Ang pagmamahal, ang sakit, ang mga alaala, at ang hinanakit. Oo, sagot niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Naaalala ko na ang lahat. Tumayo siya, habang si Tala ay nanatiling nakakapit sa kanyang binti. Magkaharap sila ngayon, hindi bilang isang estranghero at isang kidnapper, kundi bilang mag-asawa na may isang malaking pader ng kasinungalingan sa pagitan nila. Ang aksidente, ang pagsabog, si Dante. Pagpapatuloy niya, naalala ko kung paano mo ako iniligtas. Iniligtas mo ang buhay ko, Han. Isang bahagyang ngiti ng ginhawa ang sumilay sa labi ni Amihan. Ngunit mabilis itong nawala nang magsalita muli si Liwayway. Pero bakit? Tanong niya. Ang sakit ay malinaw sa kanyang boses. Bakit kailangan mong magsinungaling? Bakit mo itinayo ang lahat ng ito? Ang hawla na ito? Bakit hindi mo na lang sinabi sa akin ang totoo? Ang bawat tanong ay parang isang sampal kay Amihan. Ito ang mga tanong na alam niyang darating. Ang mga tanong na kinatatakutan niyang sagutin. Dahil natakot ako, sagot niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang lakas at bagsik niya kanina ay nawala. Pinalitan ng isang hubad na kahinaan. Nang magising ka sa ospital at makita ko ang blangkong tingin sa mga mata mo. Nang sabihin ng mga doktor na ang anumang matinding stress o trauma ay maaring magdulot ng permanenteng pinsala sa utak mo, naduwag ako. Tumingin siya sa malayo, sa madilim na karagatan. Natakot ako na kung sasabihin ko sa'yo na sinubukan kang patayin, na ang mundo natin ay puno ng panganib, na ang katotohanan mismo ang papatay sa'yo. Kaya't gumawa ako ng sarili kong katotohanan, isang lugar kung saan ligtas ka, isang lugar kung saan makokontrol ko ang lahat. Makokontrol, ulit ni Liwayway, may bahid ng pait. O makukulong, Han? Tinanggalan mo ako ng karapatang malaman ng totoo. Ginawa mo akong isang bilanggo sa sarili kong buhay. Alam ko, sabi ni Amihan, at sa pagkakataong yon, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang makita ang isang lalaking kasing tigas ni Amihan na umiyak ay isang imaheng hindi kailanman inakala ni Liwayway na makikita niya. Alam kong nagkamali ako. Akala ko ang pagprotekta sa'yo ay nangangahulugan
ng pagtatago ng katotohanan. Akala ko, sapat na ang pagmamahal ko para punan ang mga puwang sa alaala mo. Pero nagkamali ako. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Liwayway at Tala. Ang makapangyarihang si Amihan Sandoval nakaluhod sa buhangin, ang kanyang ulo ay nakayuko sa pagsisisi. "Patawarin mo ako, Liwayway," sabi niya. Ang boses ay basag. "Patawarin mo ako sa lahat ng kasinungalingan. Patawarin mo ako dahil sa takot ko, mas lalo kitang nasaktan. Patawarin mo ako, mahal." Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Tinitigan ni Liwayway ang lalaking nakaluhod sa harap niya. Naaalala niya ang lahat ngayon, ang pagmamahal nito, ang mga sakripisyo nito. Ngunit naaalala rin niya ang takot, ang pagdududa, ang pakiramdam ng pagiging bilanggo. Paano mo papatawarin ang isang taong nagligtas sa buhay mo, ngunit kinuha naman ang iyong kalayaan? Dahan-dahang lumapit si Tala sa kanyang ama. Hinawakan nito ang pisngi ni Amihan gamit ang kanyang maliliit na kamay. "Papa, don't cry." Ang simpleng kilos na yon mula sa kanilang anak ang bumasag sa yelo sa puso ni Liwayway. Nakita niya ang kabuuan ng larawan. Isang lalaking nagkamali nang dahil sa sobrang pagmamahal. Isang amang gagawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Isang asawang handang lumuhod at magmakaawa para sa kapatawaran. Lumuhod din si Liwayway sa harap ni Amihan. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang kamay na minsan niyang kinatakutan, ang kamay na gumamot sa kanyang sugat, ang kamay na humila sa kanya mula sa kamatayan. "Itatayo nating muli," bulong niya. Nag-angat ng tingin si Amihan. Ang mga mata ay puno ng pag-asa at pagtataka. "Itatayo nating muli ang lahat," ulit ni Liwayway. "Mas malakas ngayon. Pero sa pagkakataong ito, walang sikreto, walang kasinungalingan, tayong dalawa lang at ang katotohanan." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan bago niya ito niyakap. Niyakap niya si Liwayway at si Tala ng mahigpit. Isang yakap ng 3 taong sinubok ng apoy, nasaktan ng kasinungalingan, ngunit sa huli ay pinagbuklod muli ng isang bagay na mas malakas pa sa alaala, ang pagpapatawad. Ilang buwan ang lumipas. Isang maaraw na umaga, inabutan ni Amihan si Liwayway na nakatanaw sa dagat mula sa kanilang beranda. Ang isla ay tahimik na muli. Ngunit ang katahimikan ngayon ay puno na ng kapayapaan, hindi ng tensyon. "Malalim ang iniisip mo," sabi ni Amihan. Niyakap siya mula sa likuran. Ngumiti si Liwayway at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. "Iniisip ko lang kung gaano nakalayo ang narating natin." "Malayo pa ang lalakbayin natin," sagot ni Amihan. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang maliit at simpleng susi. "Pero sa tingin ko, handa na tayong umalis sa islang ito." Nagtatakang tiningnan ni Liwayway ang susi. "Ano to?" Ngumiti si Amihan, isang ngangiting puno ng pangako at bagong simula. Ang ating bagong Liwayway. 1 taon ang lumipas. Ang umaga ay hindi na nagsisimula sa amoy ng alat mula sa isang di pamilyar na dagat, kundi sa pamilyar at nakakagutom na amoy ng sinangag at sariwang kape. Iminulat ni Liwayway ang kanyang mga mata. Wala na ang malawak at marangyang silid ng Isla Payapa. Ang pumalit dito ay isang simpleng kwarto na may mga bintanang kahoy. Pinapasok ang ginintuang sinag ng araw. Mula sa kusina, naririnig niya ang mahinang tunog ng pagsasangag at ang masayang himig na sinisipol ni Amihan. Bumangon siya at nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babae sa salamin ay hindi na ang babaeng puno ng takot at pagdududa. May mga maliliit na guhit ng pagod sa gilid ng kanyang mga mata, mga pilat ng mga laban na kanyang pinagdaanan, ngunit ang kanyang mga mata ngayon ay kumikinang sa kapayapaan. Lumabas siya ng silid at ang bumungad sa kanya ay isang larawan ng purong kaligayahan. Si Amihan,
na nakasuot ng simpleng t-shirt at isang apron ay abala sa pagluluto. Sa isang maliit na mesa sa sulok, si Tala ay seryosong nagdodrawing, hindi ng mga sirang kotse, kundi ng isang bahay na may hardin at 3 taong magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking nakangiting araw. Gising na pala ang reyna ko, sabi ni Amihan. Lumingon ito at ngumiti. Ang nangiting iyon, na dati pilit at puno ng bigat, ay ngayon ay magaan at totoo. Lumapit si Liwayway at niyakap ito mula sa likuran. Isinandal ang kanyang pisngi sa matipunong likod nito. Ang bango naman yan, chef. Humarap si Amihan at hinalikan siya sa noo. Para sa'yo at sa prinsesa natin. Umupo ka na. Ipaghahanda kita ng kape. Habang pinapanood niya si Amihan na nagtitimpla ng kape, ang simpleng kilos na yon ay tila isang sagradong ritual. Ito ang buhay na pinili nila. Malayo sa gulo, malayo sa kapangyarihan, isang buhay na binuo hindi ng pera, kundi ng maliliit na sandali ng pagmamahal. Pagkatapos ng almusal, nagbihis sila. Handa na ba kayo? Tanong ni Amihan. Ang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Saan po tayo pupunta, Papa? Tanong ni Tala. Ngumiti si Amihan at inilabas ang maliit na susi na ibinigay niya kay Liwayway noon. Bubuksan na natin ang ating bagong simula. Naglakad sila sa isang maliit at tahimik na bayan sa tabi ng dagat. Ang mga tao ay bumabati sa kanila ng ngiti. Hindi na sila ang mga Sandoval na kinatatakutan, kundi sina Han at Liway, ang mag-asawang bagong lipat sa kanilang komunidad. Huminto sila sa harap ng isang maliit na gusali na may bagong pinturang puti at asul. Sa itaas, isang simpleng signboard na gawa sa kahoy ang nakasabit. Nakaukit dito ang mga salita, Dapit Hapon Cafe. Ginamit ni Liwayway ang susi at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang amoy ng bagong barnis na kahoy at sariwang pintura ang sumalubong sa kanila. Ang lugar ay hindi marangya. Simpleng mga mesang kahoy, mga upuan, isang maliit na counter. Ngunit puno ito ng init at pag-asa. Sa isang pader, nakasabit ang isang malaking litrato. Ang litrato nila sa kasal. Ang larawan ng 2 taong hindi pa alam ang mga pagsubok na darating. Ngunit ang pag-ibig sa kanilang mga mata ay sapat na para malagpasan ang lahat. Ito yung coffee shop. Bulong ni Liwayway. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tumango si Amihan. Tinayo nating muli. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar kung saan magsisimula tayong muli. Nang hapong iyon, binuksan nila ang pinto ng Dapit Hapon Cafe sa publiko. Ang mga unang customer ay pumasok, mga lokal na mangingisda, mga pamilya, mga turista. Ang cafe ay napuno ng tawanan, ng tunog ng mga tasang nag-uumpugan, ng amoy ng kape at bagong lutong tinapay. Ito ay tunog ng isang normal na buhay, ang tunog ng kapayapaan. Bago tuluyang lumubog ang araw, naglakad silang 3 sa dalampasigan. Umupo sila sa buhangin. Pinapanood si Tala na masayang naghahabol ng mga alon. Nagsisisi ka ba? Biglang tanong ni Amihan. Ang tingin ay nasa malayo. Kung pwede mo lang ibalik ang panahon, pipiliin mo pa rin bang makilala ako? Tumingin si Liwayway sa lalaking katabi niya. Ang lalaking minahal niya. Kinatakutan, kinamuhian, at minahal muli. Hinawakan niya ang kamay nito. May mga pilat na hindi na kailanman mawawalahan. Sagot niya ng may katapatan. Ang sakit, ang takot. Parte na yan ng kung sino tayo ngayon. Huminga siya ng malalim. Mahalaga ang mga alaala. Iyon ang nagpapaalala sa atin kung saan tayo nanggaling. Pero natutunan ko na mas mahalaga ang pagpili. Araw-araw, pagising natin, pinipili natin kung sino ang gusto nating maging. Kung sino ang gusto nating mahalin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang kanyang pagmamahal ay kasing linaw ng papalubog na araw. At araw-araw, Han, pipiliin kita.
Hindi ang amihan na nasa alaala ko, kundi ang amihan na katabi ko ngayon. Ngumiti si amihan, isang ngiting puno ng pasasalamat at pag-ibig. Hinapit niya si Liwayway at si Tala sa isang mahigpit na yakap. Habang magkakayakap silang tatlo, pinanood nila ang araw na dahan-dahang lumubog sa karagatan. Ipinipinta ang langit ng kulay kahel, rosas at lila. Isang pagtatapos. Ang pagtatapos ng kanilang madilim na kahapon. Ngunit alam nila sa kanilang mga puso na sa paglubog ng araw na yon, isang pangako ang isisilang. Ang pangako ng isang bagong umaga. Ang kanilang bagong liwayway, magkasama. Sa wakas, malaya. At dito nagtatapos ang kwento ni na Liwayway at Amihan. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin, sa bawat kabanata, sa bawat pagtangis, sa bawat pag-asa, at sa bawat sandali ng kilig. Habang isinusulat ko ang kanilang paglalakbay, para na ring naging pamilyar sa akin ang bawat hampas ng alon sa Isla Payapa at ang bawat bango ng kape sa Dapit Hapon Cafe. Naging buhay sa aking isipan sina Liwayway at Amihan at nasasaktan ako sa kanilang mga sugat at nagagalak sa kanilang tagumpay. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi isang madaling landas. Ito ay isang landas na puno ng mga pagsubok, mga sikretong kailangang harapin, at mga sugat na kailangang hilumin. Ngunit higit sa lahat, ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang isang alaala ng nakaraan, kundi isang matapang na pagpili sa bawat araw. Ito ang pagpiling magpatawad, ang pagpiling magtiwala muli, at ang pagpiling laging hanapin ang liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi. Sana, saan man kayo sa inyong sariling paglalakbay, ay lagi ninyong maalala na pagkatapos ng bawat unos at kadiliman, laging may sisikat na isang bagong liwayway. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong mga puso? Ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan mula sa pag-ibig ni Nahan at Liway? Mangyaring iwan ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Bawat isa po sa mga yan ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.